Gumawa ako ng dalawang klaseng merienda sa halagang 150 pesos lang. Iisip nga ako ng pwede kong gawing merienda mga mare sa halagang 150 pesos lang. Kaya naman itong ang burutongtong at palitaw yung naisip ko. Una ko ang gagawin mga mare, itong ang burutongtong. Kaya naman naglagay na nga ako ng 2 cups ng inyog at saka glutinous rice flour o malagkit na bigas. Hinahati-hati ko na nga din mga mare. Dito nga naglagay naman ako 2 cups ng glutinous flour. 2 cups din mga mare ng glutinous flour. Nilagay ko nga dito sa gagawin kong burutongtong. At ayan nga mga mare, naglagay na nga ako ng 1 cup mare ng tubig. Ayan nga, hinalo-halo ko pa nga siya. Pero dinagdagan ko pa nga yan ng half cup ng water. Uy, kanina tubig lang. Ngayon, water na. Ayan nga, at minekos-mekos ko na nga mga mare. Pagkatapos nga niyan, nagpainit na nga ako ng mantika. At pagkatapos eto na nga, sinalang ko na nga sila isa-isa. Pero binilog ko nga muna yung mga yan. Habang inaantay ko nga maluto yung burutongtong mga mare. Ito naman ngayon na si kaso ko. Ito nga gagawin kong palitaw. Naglagay nga muna ako ng 1 cup of water. Ayan, at minekos-mekos ko na nga din to mga mare. At tinignan ko na nga yung niluluto ko. Pwede na nga siyang bilingin. At ito na nga, at hinango ko na nga siya mga mare. Tapos ko nga magluto ng unang batch ng burutongtong mga mare. Ito na nga, at nagpakulo na nga ako ng tubig para naman dito sa may palitaw. Itong palitaw na nga yung sumunod na niluto ko mga mare. At ayan nga, binibilog-bilog ko nga muna siya bago ko nga siya italbog dun sa may mainit na tubig. Sobrang bilis nga lang din niluto ng palitaw mga mare dahil itatalbog mo nga lang to sa may tubig na may init at pagka nga lumitaw o lumutang na siya mga mare, ibig sabihin ay luto na nga siya. Pagkaluto nga mga mare at pagkahango ko, nung kaya ko na nga yung init, inilagay ko na nga siya dito sa may inyog at pinagulong-gulong ko na nga siya dito. Kung sa magtatanong nga mga mare ko, isasama ko dito sa may titinda ko, pinag-iisipan ko pa nga kung plain lang o ile-level up pa nga natin tong palitaw na ito mga mare. Habang nagluluto nga ako mga mare, may bata nga dito na nagpapakyu. Kung nga ipagpatuloy yung pagluluto ko mga mare, ito nga at pinagtimpla ko nga muna ng kape si tatay bago ko nga i-stick itong mga pinagluluto ko nga kanina. Ang stick nga mga mare, ilalagyan ko nga siya ng 3 piraso. Sobrang init pa nga ng mga oras na yan. Tapos ko nga mag-stick ng mga burutongtong mga mare, ito naman niyang sesame seed naman yung inasikaso ko para nga mailuto o maibusa ko na nga siya. At nung nakita ko na nga siya mga mare na nag-golden brown, ayan nga hinahalo-halo ko na nga siya at iaahon ko na nga siya dyan. Tapos ko nga magbusa mga mare, nag-caramelize naman ako ng asukal para nga ipanlagay ko dun sa niluto ko kanina. Tapos ko nga mag-caramelize mga mare, hindi ko na nga na-videohan ko paano ko nga ba siya ginawa at ayan, nagkakain na nga kami ng mga oras na to at dumating nga itong pamangkin ko. Kurang nga ang talon, parang ang Tito Lance niya nung baby at napaka-cute-cute nga. Inagabihan naman mga mare, etong at natutuwa nga ako dito sa may buwan. Naisip ko nga nung nagbubuntis pa ako, sabi ko nga sa kanila, tuwing ganito nga kako yung buwan, malapit na akong mga anak o kinabukasan mga anak na nga ako. Habang tuwan-tuwa nga ako sa buwan mga mare, nagdaan nga yung balot penoy kaya naman napabili na nga ako at napakasarap nga na tong penoy at meron pa nga siyang sabaw-sabaw mga mare. Tapos ko nga kumain ng penoy mga mare, etong at pumasok na ako sa may kwarto at natutuwa nga ako dito kay Baby Gia. Hindi man lang siya nagkukulit sa daddy niya ngayon at habang ang mga kuya niya nga itulog na at siya na lang ang gising. Bye mga mi!